Tama na po! Ay, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo kaming sasaktan. Wala dito ang hinahanap ninyo. Eh, matagal nang nawawala nga po ko. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Huwag mo akong niloloko, tanda. Ilabas mo ang apo mo kung ayaw mong pagkista namin ang katawan niyo. Maniwala po kayo. Hindi talaga namin alam kung nasaan ang apo ko. Kung ganun, hanapin niyo at pabalikin niyo siya dito. Mahina na kayong dalawa at hindi niyo na kami kayang pagsilbihan. Kailangan na namin ang kapalit niyo. Ipapaalala ko lang, ang pamilya niyo ay mga alipin namin bilang kabayaran sa pagpatay mo sa anak ko, Ruby. Alam ko po. Hindi ko nakakalimutan. Ngayon, uulitin ko ang tanong kung ayaw mo patayin ko ang asawa mo! Huwag po! Huwag! Nasaan ang apo mo? Diyos ko, Rudy! Sa mga punyo na tinatago mo sa amin, sagutin mo! Hello? Hello, Lola? Lola Celia? Ikaw bang apo niya? Oo, ako apo niya. Sino to? Ano nangyari sa lola ko? Kapag hindi ka pumunta dito, hindi mo na sila maaabot ang buhay! Huwag! Huwag niyo sila sasaktan! Apo! Huwag kang uuwi dito! Sa tuwing binabalikan ko ang bahaging yon ng aking buhay, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Bahagi na lang ito ng aking nakaraan, pero sariwa pa ang lahat sa isip ko. 1:30 ng madaling araw ng Sabado, nang simulan ko ang liham na ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Oliver. Ngayon po ay 33 years old na. Isa po akong vocalist ng isang banda na binubuo naming magkakaibigan. Meron din po akong sariling bar at sa ganitong propesyon ko rin nakilala si Eliana. Taong 2020, matapos parang huminto ang pag-ikot ng mundo nang mag-lockdown dahil sa pandemya. Maraming plano ang nasira, maraming buhay ang nawala, maraming gusali ang nagsara. Maraming negosyo ang nalugi at isa ako sa mga naapektuhan ng pagkalat ng COVID. Hindi ko akalain na hindi lang career at negosyo ko ang mawawala sa akin, pati na rin ang babaeng mahal ko. Hiniwalayan ako ni Eliana at umalis sa bahay na nabili namin. Mula noon ay naglaho na lang siya parang bula. Taong 2022, nang muling magbukas ang mga daan, dahil sa sobrang desperado, tumanggap kaming magkakaibigan ng gig sa isang piyesta sa isang liblib na bayan ng Leyte, kung saan kami nakaengkwentro ng aswang. Ako'y sa'yo, ikaw ay aking, ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa, sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang... Hoy! Tama na! Lalo lang nag-iimot itong pari natin eh. Kumakanta lang eh. Alam mo, buti na lang drummer ka. Parang pinunit na yero yung boses mo. Uy, Kuya Rick, sobra na yan ah. Okay lang, pre. Okay lang ako. Ako nga, Oliver. Tigilan mo, ha? Kilala kita. Hindi ka okay. Hindi ka naging okay mula nang umalis si Eliana. Ngayon, hanggang ngayon ba, Kuya? Si Iliana pa rin? Ang daming babae dyan, no? Umalap ka na ng iba.
Mas marami pa dyan, mas maganda at mas mabait sa kanya. Tama ka naman. Marami nga na masigit sa kanya dyan, pero hindi naman sila si Aliana. Kung hindi rin siya, wag na lang. Ay naku kuya, ganun mo talaga siya kamahal? Sobra. Pero kuya, 2 taon na mula na maghiwalay kayo. Wala eh. Mahal ko pa rin talaga. Inom na natin yan, pre. Cheers! Tinungga ko ang laman ng bote pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Nang mga panahon na yon ay hindi pa rin ako nakaka-move on mula nang iwan ako ni Eliana. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang mahal ko. Nagsimula ang lahat ng bumagsak ang kabuhayan namin. Dahil sa pandemic, nawalan ng gig at racket ang banda namin. Ang bar na pag-aari ko at regular na tinutugtugan namin ay napilitang magsara dahil sa lockdown. Kaya naman para makasurvive, nagtindi kami ng mga pagkain online. Okay naman kami ni Eliana. Hindi siya ang klase ng babae na maluho o mapaghanap. Kung anong meron ay kontento na siya basta magkasama kami. Hanggang isang araw ay bigla siyang nagbago. Palagi na lang siyang masungit at nagagalit. Dumating ang kinatatakutan ko, ang araw na nakipaghiwalay siya. Bumuntong hininga ako nang bumalik sa alaala ko ang gabing yon na dumurog sa puso ko. Nang gabing yon, pag uwi ko sa bahay, ay naabutan kong nag-iimpake na ng gamit si Eliana. Love! Love! Nandito na ako! Natigilan ako nang lumabas si Eliana mula sa kwarto namin na may dalang maleta. Bago ang araw na yon, sa loob ng 1 buwan ay madalas na kaming magtalo. Mula sa maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking issue. Oh, saan ka pupunta? Aalis na ako, Oliver. Maghiwalay na tayo. Ano? Teka lang, maghiwalay? Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba napapansin? Palagi na lang tayo nag-aaway. Hindi ka ba napapagod? Kasi ako pagod na. Oo, alam ko yun. Napapagod din ako pero kahit kailan hindi ko inisip na iwan ka. Pues ako pagod na. Pagod na ako magtiis sa buhay na meron tayo. Pagod na ako intindihin ka. Pagod na ako maghintay kung kailan tayo aasenso. Puro ka banda. Hindi na tayo napapakain ng kakabanda mo. Alam mo kung gaano ko kamahal tong ginagawa ko. Hindi na nga uubra ngayon yan, Oliver. Ayoko na. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, ha? Eliana, talaga bang tungkol ito sa akin? O baka naman may iba ka na? Pinagpalit mo na ba ako? Hindi mo na ba ako mahal? Maraming salamat sa lahat, Oliver. Pero hanggang dito na lang tayo. Eliana, sandali lang. Sandali lang, love. Huwag mo naman tong gawin sa akin. Huwag mo kong iwan. Please, ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo naman gawin sa akin to. I'm sorry, Oliver. Pero kailangan ko nang umalis. Para sa'yo rin tong ginagawa ko. Eliana, sandali lang. Huwag mo kong iwan. Eliana! 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 Mula ng gabing yon ay parang bulang naglaho si Eliana. Hindi ko na siya makontak kahit sa text o tawag. Hindi rin siya nag-online sa kahit saang social media account niya. Wala siya sa bahay ng mga kaibigan o katrabaho niya. Pinahid ko ang luha ko nang bumalik sa kasalukuyan ng isip ko. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hanggang sa mga sandaling yon ay ramdam ko pa rin ang matinding sakit, bunga ng pagtalikod niya sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit, pero kahit anong subok na gawin ko, makalimutan lang si Eliana. Hindi siya mawala sa isip ko. Mahal ko pa rin siya. Iinom natin yan, kuya. Cheers! Para sa martir ng taon! Sira ulo. Oh, nag-text si manager. Ano sabi? May inaalok siyang racket. Sa Leyte, tutugtog tayo sa music festival, sa fiesta nila. Uy, tara!
Ngayon lang ulit tayo magkakaroon ng gig. Mula nang matapos ang lockdown. Sayang yan, no? Malay mo. Yan ang simula para makabalik tayo sa gig at ma-reopen ang bar mo. Tama si Jay. Tsaka, para malibang ka na rin. Sige, tanggapin na natin. Sayang din ang ibabayad sa atin. Basta sagot ng organizer yung gastos natin, pati pamasahe. Ayos! Bumaba kami sa sasakyan ng organizer na sumundo sa amin. Agad sinuyod ng tingin ko ang paligid. Naroon kami sa labas ng hostel na tutuluyan namin sa susunod na 4 na araw. 5 araw daw ang music festival doon at bawat gabi ay may iba't ibang banda o artista ang magiging main act. Isa ang banda namin sa mga front act. Ayon sa nag-imbita sa amin, ay minsan na itong nakapasyal sa bar ko noon nung bukas pa ito. Kaya naisip nitong imbitahan kami. Kailan tayo? Ang schedule natin tumugtog. Bukas na gabi. Tapos Huwebes. Ayos. Makakagala pa. Iyan ka na naman. Oo, gala ang nasa isip mo eh. Nasa liblib na bayan tayo. Hindi natin kabisado dito. Mamaya mo, mawala ka dyan at kunin ka ng maligno eh. Maligno? Maligno! Halimaw, aswang! Kuya Rick talaga. Naapektuhan ba ng COVID yung utak mo noong mag-positive ka? Aswang? Hindi naman totoo yun eh. Shhh! Huwag kang maingay, baka may makarinig sa iyo. Itong tatandaan mo. Eh di dahil hindi mo nakita o naranasan, ibig sabihin ay hindi totoo. Laking probinsya ako, kaya alam ko ang sinasabi ko. Hindi nga. Kaya huwag kang pasaway. Huwag kang lalayo sa amin. Tama na yan. Pumasok na tayo sa loob nang makapagpahinga na. Pagdating sa loob ay agad kong binagsak ang katawan ko sa kama at pumikit. Kahit na naroon kami sa liblib na bayan na yon, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko si Eliana. Dati kapag may gig kami, kahit san pa yun, hindi maaring hindi ko siya kasama. Siya ang nagsisilbing inspirasyon ko kapag kumakanta ako. Kapag nakikita ko siya sa karamihan ng mga tao, pakiramdam ko napakagaling ko. Nawawala ang pagod ko. Sa 7 taong relasyon namin, nasanay na ako sa palaging siya ang nasa tabi ko. Dahil sa kakaisip ay hindi ko na malaya na nakatulog na ako. 5:00 ng hapon nang magising ako mula sa pagyugyog ni Jay sa akin. Kuya. Kuya, gising. Halika, labas tayo para kumain. Nakatulog pala ako. Hindi pa kayo kumain? Hindi pa. Nakakatulog din kami. Sige, sandali lang. Maghihilamos muna ako at magpapalit ng damit. Makalipas lang ang higit 5 minuto ay lumabas na ako ng kwarto. Habang naglalakad kami sa bayan ay panay ang lingon ko sa paligid. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang lakas ng pakiramdam ko na may nagmamasid sa amin. Ngunit kahit anong tingin ko sa paligid, ay wala naman akong makitang nakatingin o nakasunod sa amin. Ilang sandali pa ay may pumarang tricycle na lumagpas sa amin. Oliver! Rick! Ma'am! Nako, kayo talaga. Ate Tonet na lang ang itawag niyo sa akin. Saan kayo pupunta? Hahanap lang po ng makakainan. Nako, sakto palang dating ko. Yayayain ko nga sana kayong kumain eh. Ali kayo doon tayo. May masarap na kainan doon. Dinala kami ni Ate Tonet sa isang restaurant. Maayos at komportable ang lugar. Ang mga pagkain ay amoy pa lang, masarap na. Habang naghihintay sa order namin ay naisipan kong usisain si Ate Tonet. Nga pala ate, sabi mo nakapasyal ka na sa bar ko. Kailan yun? Ha? Noong 2019 yata yon. Basta bago mag-COVID, pumunta kami sa bar nyo. Ang galing nyo kasi eh. Lalo na ikaw, Oliver. Ang ganda ng boses mo. Tuwang-tuwa yung asawa ko at ang mga kaibigan namin noon. Naalala ko kayo kaya pinahanap ko kayo dun sa pamangkin ko na nasa Maynila. Nakita niyo yung video nyo na kumakanta online. Salamat po ulit. Malaking bagay po itong gig na ito sa amin. Mula kasi nang mag-pandemic ay hindi na kami nakatugtog. Sayang naman yung bar nyo.
Ang dami talagang naperwisyo ng COVID na yan. Abay, buong mundo ang apektado. Kaya nga po eh. Sana makabawi kami agad. Lalo si Kuya Oliver. Para naman magbukas ulit siya ng bar. Mangyayari din yan. Naniniwala ako na makakabangon ka pa rin. Eh kaso, wala na yung inspirasyon niya eh. Uy, ikaw talagang bibig mo. Inspirasyon? Sandali. May nakita ko ng gabing nandun kami eh. Oo, tama. Naalala ko na. May kasama ka magandang babae doon. Siya ba? Malungkot lang akong umiti at marahang tumango. Umugot ulit ako ng malalim na hininga para mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Hindi na ako kumibo. Hanggang sa dumating ang pagkain ay nanatili lang akong tahimik habang patuloy na nagkikwentuhan ng tatlo. Dahil mabilis akong kumain, habang hindi pa tapos ang mga kasama ko, ay nagpaalam ako na lalabas para mag-vape. Kakahawa ko pa lang ng vape ko nang bigla akong natigilan nang may mahagipang mata ko na isang pamilyar na mukha. Ang magandang mukha na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Iliana. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata niya na parang nagulat na nakita ko siya. Naroon siya sa kabilang side ng kalye at nakatayo sa harap ng isang tindahan. Nataranta ito at mabilis na tumakbo palayo. Nang mga sandaling yon ay parang kusang humakbang ang mga paa ko at hinabol ang babae. Iliana! Sandali lang! Iliana! Pabilis akong tumakbo at hinabol ko si Eliana. Hindi ako maaaring magkamali, Madam Venus. Kahit nakapikit ay kabisado ko ang mukha niya. Alam kong siya ang nakita ko at hindi ako namamalikmata lang. Mabilis akong lumiko sa kanto nang lumiko doon si Eliana. Sumunod ako hanggang sa pumasok siya sa isang eskinita. Iliana, sandali lang! Oliver, pare, sandali lang. Hintayin mo kami. Kuya! Iliana! Iliana! Nang lumiko ito ay doon na siya nawala sa paningin ko. Natataranta na hinanap ko siya sa paligid. Kulang na lang ay itaob ko ang mga bangketa at pasukin ang bawat bahay at establishment doon. Iliana! Nasaan ka ba? Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla kang tumakbo? Pare, si Iliana, nakita ko siya. Kitang-kita ko siya, nandito siya. Ano? Sigurado ka ba? Eh kuya, baka naman nagkamali ka lang ng akala. Sa sobrang mismo sa kanya, akala mo siya yung babaeng nakita mo. Hindi, siya yun. Alam kong siya yun. Nagulat pa nga siya nang makita niyang nakatingin din ako sa kanya. Ang mabuti pa, bumalik na tayo. Halika na. Sandali lang pare, hanapin ko pa siya. Kailangan kong makita si Iliana. Pangako, hanapin natin siya. Sa ngayon, bumalik na muna tayo. Sige na. Halika na. Binigay ko ang kopya ng picture ni Eliana kay Ate Tonette. Halos isang oras na ang lumipas mula nang makabalik kami sa hostel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali. Binuksan ng babae ang pinadala kong picture sa account nito. Maganda siya. Hindi ako sigurado pero parang pamilyar nga ang babaeng to. Talaga po. Oo. Kung taga rito siya, tsaka nakita ko ni siya. Maliit lang itong bayan namin. Halos lahat dito ay magkakakilala. Taga saan ka mo siya? Pangasinan po ang alam ko eh. Yun ang sinabi niya noon sa akin. Kaya nagulat ako nang makita ko siya kanina dito. Walang nababanggit si Iliana sa akin noon na may kaibigan o kamag-anak siya na taga rito sa Leyte. Kayaan mo. Ipagtatanong-tanong ko, sa ngayon, magpahinga na kayo. Salamat po. Tara Kuya Rick, inom tayo sa labas. May nakita akong bar dito sa... Hindi na kayo pwedeng lumabas. Halos sabay kaming lumingon kay Ate Tonette. Medyo mataas ang boses nito at may bahid na pag-aalala. Tila nagulat din siya sa paraan ng kanyang pagsagot. Inayos nito ang sarili at umiwas ng tingin. Nasa liblib na lugar kayo. Napapaligiran ng gubat. Delikado dito kapag lubalim ng gabi. Wala kayo sa Maynila kaya habang narito kayo, huwag kayong magpagala-gala sa gabi. Kung ayaw niyong mapahama kayo, makinig kayo sa akin.
Opo. Maiwan ko na kayo. Bukas ng umaga, may susundo sa inyo dito para dalhin kayo sa Town Plaza. Sige ate, salamat po. Oliver, uulitin ko. Wala nang lalabas. Opo. Sa paglalim ng gabi ay hindi pa rin naaalis sa isip ko ang mga naganap kanina. Habang nakahiga ako sa kama, ay hawak ko ang phone ko at binuksan ang page ng social media account ni Eliana. Muli kong tinitigan ang kanyang magandang mukha habang inaalala ang nakita kong itsura nito. Ilang sandali pa ay lumingon ako kay Rick nang magsalita ito. Si Eliana ba talaga yun? Oo, walang duda. Pero parang may iba sa mukha niya. Paano ang iba? Maganda pa rin siya pero bumagsak ang katawan niya. Tapos ang lungkot ng mga mata niya. Ang dilim ng aura ng mukha niya. Hindi ko alam, parang may hindi tama eh. Anong balak mo ngayon? Kapag natapos ang gig natin, mauna na kayo ni Jay na bumalik ng Maynila. Magpapaiwan ako dito. Kailangan ko siyang hanapin. Malakas ang kutob ko na may nangyayaring hindi maganda na hindi ko alam. Paano mo nasabi? May nakakita ka bang senyales? Binalikan ko yung mga araw bago siya nakipaghiwalay. Sinabi lang niya na may tatawagan daw siya tapos mula nun, lagi na siyang wala sa sarili. Palagi nang mainit ang ulo niya at tuliro. Tapos ayun na, nakipaghiwalay na siya. Oo nga. Weird nga. Kailangan kong malaman ng totoo, pare. Tutulungan kita. Ako rin, walang iwanan. Kala ko ba natutulog ka na? Ang lakas ng boses niya eh. Paano di ako magigising? Uy problema ng isa, problema ng lahat. Maiiwan ng isa, maiiwan ng lahat. Narinig mo si Bunso? Matulog na kayo, ang ingay niyo eh. Narinig niyo yun? May aso yata sa labas. Ano ba yun? Napatayo na ako matapos marinig ang malakas na kalabog sa pinto. Agad akong naglakad at lumabas ng kwarto kasunod ang dalawang kaibigan ko. Ang tinutuluyan namin na yon ay dating residential house na ginawa lang hostel. Kaya paglabas namin ng kwarto ay may sala, kusina at banyo. May pinto rin papunta sa likod bahay na nakakandado at hindi nabubuksan. At doon nagmumula ang malakas na kalabog. Teka, lalabas ako. Wag, Bakit? hindi natin alam kung ano ang nasa labas. Gaya ng sinabi ko kanina. Nasa liblib na baryo tayo. Maraming sikreto na nakatago sa bawat masukal na gubat. Hindi pa bili ni Ma'am Tonet na huwag tayong lalabas. Ay, hala Kuya Rick! Ano yun? Ayun na naman siya. Anong gagawin natin? Dito lang kayo. Sinunod namin siya at nananatili lang kaming nakatayo sa gitna ng bahay. Pumunta sa kusina si Rick at nagalungkat sa mga cabinet doon. Hanggang sa may kinuha itong garapon na may laman na puting kung ano. Dumakot siya ng laman ng garapon, sabay bukas ng bintana sa kusina at binato ang hawak sa gilid sa harap ng pinto. Eto, may asin. Sabi na. Hala Kuya! Nakakatakot! Ano yung sumigaw? Pare, anong nangyayari? May asin. Biglang napaatras si Rick sa gulat. Nang mula sa gilid ng bintana ay may sumilip na nilalang. Mata at noo lang ang nakita namin. Pero nakakatakot na ang itsura nito. Parang naaagnas na may makintab na parang langis ang balat nito. At ang mata ay mapula. Bigla yung sinabuyan ni Rick ng asin at nakita na lang namin itong tumakbo at sumuot sa kakahuyan. Ano yun Kuya? Aswang. Aswang? Mula sa hindi inaasahan na pagkikita namin ni Eliana hanggang sa aswang na umaligid sa tinutuluyan namin. Pinilit kong mag-concentrate sa pagkanta. Binuhos ko ang buong atensyon ko doon kahit na mahirap para sa akin na kumanta at tumayo sa entablado na yon na hindi ko nakikita ang mukha ni Eliana sa audience.
Habang kumakanta ko ay tumango at ngumiti sa akin si Rick. Alam ko na pagpuri ang ibig sabihin nito dahil hindi ako nagkakamali o nakakalimot sa lyrics. Hanggang sa patapos na ang kinakanta namin, bigla akong natigilan nang makita ko sa audience si Eliana. Nakapako lang ang tingin niya sa akin habang nakatayo siya sa gilid. Thank you guys. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito. Happy Fiesta po sa inyo. Well, see you on Thursday. Good night. Mauna na kayo ni Jay's house dahil habulin ko lang si Eliana. Sandali lang, Oliver. Kuya, yung gitara mo. Dalhin mo na. Matapos magsalita ni Rick ay tumalo na ako pababa ng stage sa mismong harap. Nakita ko si Eliana na nagmamadaling umalis. Nang sandaling yun, pinangako ko sa sarili ko na hindi na niya ako matatakasan. Nakita kong tumakbo ng mabilis palayo sa akin si Eliana. Madam Venus, daig ko pa ang uminom ng 1 litro ng energy drink. Biglang nawala ang pagod at pag-aalala ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko na mas mabilis pa ang takbo. Ang habulan namin ni Eliana ay umabot hanggang sa kalye. Hanggang sa wakas ay naabutan ko siya. Bigla akong sinunggaban nito sa bewang at agad siyang pumiglas. Pero kahit anong gawin niya ay hindi ko siya hinahayaang makalayo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo, sabi ako! Eliana, ano ba? Ako to si Oliver. Hindi kita kilala. Ano bang kailangan mo sa akin? Huwag kang magkunwari ng ganyan. Kung talaga hindi mo ako kilala, bakit mula lang dumating ako dito? Palagi na lang kitang nakikita kung saan ako naroon. Bakit sinusundan mo ako? Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga ba? Wala. Bigla akong inangat ang kanang kamay niya at pinagtabi ko ang pulso namin kung saan may pareho kaming tato na iisa ang design. Natigilan si Eliana at agad umagos ng mabilis ang mga luha sa mga mata niya. Doon na rin ako naiyak at mahigpit siyang niyakap. Isang bagay na 2 taon ko ring inasam na mangyari. Ang muli siyang mahawakan sa mga bisig ko. Ilang sandali pa ay marahan niya akong tinulak. Bakit mo ko tinatakbuhan na? Bakit mo ko iniiwasan? Ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa akin para magpanggap pa na hindi mo ko kilala? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat pumunta dito. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi ko alam na nandito ka. May nag-imbita lang sa amin na tumugtog dito. Kaya nagulat ako na makita kita kahapon. Umuwi na kayo sa lalong madaling panahon. Delikado sa lugar na to. Dahil may aswang? Alam mo, May aswang na umaligid sa tinutuluyan namin kagabi. kayong alam mo na, bumalik na kayo kaagad sa Maynila. Mas lalong hindi ako aalis dito. Sa tingin mo ba, hayaan kita dito? Ngayon alam kong delikado sa lugar na to. Oliver, makinig ka na lang sa akin. Hindi mo naiintindihan eh. Dahil ayaw mong ipaliwanag sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo ko biglang iniwan? Bakit bigla ka na lang nawala? Oliver, hindi... Anong nangyayari? Shh! Dito tayo. Bilis. Hinila ako ni Eliana sa gilid ng daan. Nagtago kami sa likod ng isang mataas na puno at may makakapal na halaman. Malakas ang kabog ng puso ko. Hindi dahil sa takot sa aswang, kundi dahil nasa harap ko na ulit ang babaeng inakala ko na hindi ko na makikitang muli. Ano nangyayari sa'yo? Bakit ba nahulog ang katawan mo? Huwag ka sabing maingay eh. Nagtaka ako nang may kunin ito sa bulsa na isang maliit na bote. Pagkatapos naglagay ng parang tubig na likido sa palad, saka nilagyan ng damit namin. Bigla akong hinila nito pababa na halos mahiga na kami sa lupa. Maya-maya ay may dumaan na aswang sa harap ng pinagtataguan namin. Nanlaki ang mga mata ko. Naramdaman kong gumapang ang matinding kilabot sa buong katawan ko nang makita ang isang nilalang na hindi ko alam kung maituturing na tao o hayop. Mukha itong bungo pero may pulang mga mata na bilog at nanlilisik. Mahaba ang dila nito at patulis ang dulo. Lagas-lagas ang mahabang buhok nito na hanggang balikat. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matulis. Anong klaseng nilalang yun? Tao ba yan o ano? Demonyo. Isang demonyo nagkatawang lupa. Isang aswang na kung tawagin ay sungkalin. Mabagsik sila. Hindi nila pinapatay ang biktima nila kung saan nila ito natagpuan. Kukunin nila ang kawawang biktima. At iuwi sa kanilang bahay at doon nila ito torture. Anong klaseng nilalang yun? Tao ba yan o ano? Demonyo. Isang demonyo nagkatawang lupa. Isang aswang na kung tawagin ay sungkalin. Mabagsik sila. Hindi nila pinapatay ang biktima nila kung saan nila ito natagpuan. Kukunin nila ang kawawang biktima at iuwi sa kanilang bahay at doon nila ito torture.
Ano? Kaya nga sinasabi ko sa'yo na umalis na kayo dito. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Hiwalay na tayo, Oliver. Tsaka isa pa, may asawa na ako. Hanggang ngayon talaga ay hindi ka pa rin marunong magsinungaling. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin sa isa't isa nun? Kapag nagkahiwalay tayo, hubarin lang natin tong singsing na to kapag may minahal ka ng iba. Eh bakit ngayon, suot mo pa rin yan? Bahala ka, huwag kang maniwala. Sige, sabihin na natin may asawa ka na. Aagawin na lang kita sa kanya. Sira ulo ka talaga. Teka, umalis na siya. Halika, dito na tayo dumaan sa loob ng kakahuyan. Sa kabila ng naranasan naming takot ni Eliana kagabi nang makita ang aswang, nakabalik ako sa hostel ng masaya at ligtas. Ayoko na sana siyang pakawalan, pero nagmamakaawa ito at nangako na magkikita kami para mag-usap. Kuya, ang akala ko ba ang kwento mo? Nakita mo nang malapitan yung aswang kagabi. Bakit parang ang saya mo dyan? Hindi mo ba alam? Ha? Tulog ka na nga pala. Nagkita na sila ni Eliana. Talaga? Hindi nga. So, siya talaga yung nakita mo? Kayo lang ang ayaw maniwala eh. Eh ano na pag-usapan ninyo? Wala pa. Pero nangako siya na babalik at mag-uusap kami. Ewan ko ba? Naninibago ako sa kanya. Parang lagi siyang takot. Lagi maingat ang kilos niya. At alertong-alerto siya sa paligid niya. Parang napapraning? Ganun ba siya noon? Hindi. Ngayon ko nga lang siya nakitang ganun. Pagkatapos ng mga naobserbahan ko sa kanya kagabi, alam kong may nangyayaring hindi maganda na hindi nasabi sa akin ni Eliana. Anong balak mo? Aalamin ko kung ano man ang problema niya. Pagkatapos babawiin ko siya. Ay, tama na nga yan. Halika na, kumain muna tayo bago pumunta sa rehearsal. Ayos din dito ah. Isang linggo ang piyesta. Ang sabi nila, sa linggo daw talagang fiesta dito. Pero 1 week talaga sila mag-celebrate. Dala ang mga gitara, lumabas kaming 3 ng hostel doon sa bayan at naglakad papunta sa paborito naming kinakainan doon. Pagdating sa restaurant ay agad kaming umorder. Habang naghihintay, lumabas kami saglit para tignan ang mga souvenir na tinda ng babaeng huminto sa tapat ng kainan. Habang namimili ako, nagulat ako nang bigla akong hawakan sa braso ng babae. Malamig ang kamay nito at basa na parang kakaahon lang nito mula sa tubig. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko na may kagandahan nito pero may hatid na babala ang mga mata nito. Mag-iingat ka. Nasa paligid lang sila. Gusto nila ang mga dayong kagaya nyo. Naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Kapag tumahimik ang gabi, mabigat at hindi payapa, sa gitna ng nakakabinging katahimikan, maririnig nyo ang daing at panaghoy ng tinig ng nagmamakaawa. Mga matang hatid ay hindi liwanag kung hindi panganib. Sa pag-ihip ng hangin, hahalo ang amoy na nabubulok, amoy ng dugo, amoy ng mga katawan na pinaglipasan ng panahon, mga kaluluwang sumisigaw, humihiyaw ng tulong. Miss, sorry pero hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ang buwan ay bilog, ang dugo ay sariwa. Nasa panganib siya. Kapag hindi ka kumilos para iligtas siya, mawawala siya sa iyo habang buhay. Magsisisi ka. Sino ang nasa panganib, Miss? Souvenirs? Souvenirs po kayo dyan! Miss, sandali lang! Miss! Ano daw? Sayang, ang ganda pa naman niya. Ang weird. Uy, ayun na yung pagkain natin. Tara na! Ate, sino yung babaeng yun? You know, yung nagtitinda ng mga souvenirs. Si Mila. Anak ng pinakamagaling na albularyo dito sa bayan namin. Tahimik lang yan at hindi halos nakikipag-usap. Pero kapag daw lumapit siya sa'yo at may sinabing babala, pakinggan mo ha. Dahil madalas ay nangyayaring sinasabi niya. Habang papasok ako ng restaurant, nakita ko ang tindera na muling nakatingin sa akin.
hanggang sa bumaling ang tingin ko sa kabila at nakita ko si Eliana. Naglalakad at may kasama itong may edad na babae. Hindi ko kilala ang kasama niya. Maamo ang mukha ng babae pero may kakaiba akong nararamdaman na hindi maganda sa kanya. Agad akong umiti at lalapitan ko sana si Eliana nang mapalingon ito sa akin at agad palihim na sumenyas na wag lalapit. Kumunot ang noo ko nang sinundan ko sila ng tingin at nasaksihan ko na parang alipin na naging sunod-sunuran si Eliana sa babae. Kuya, halika na, kain na. Lalamig yung pagkain, oh. Sige, susunod na ako. Dahil nagkaroon ng technical problem, na-delay ang rehearsal ng mga banda na tutugtog sa music festival bukas. 10:00 na ng gabi nang matapos kami. Naghapunan pa, kaya inabot na kami ng pasado 11:00. Dahil wala na rin kaming masakyan, naglakad na lang kami pabalik ng hostel. Kung bakit ba naman kasi walang masakyan eh? Hindi lang naman tayo naglalakad, oh. Ang dami pang tao. Kung aswang ang inaalala mo, huwag kang mag-alala. Kaya natin labanan yon. Uy, nakakita ka na ba ng aswang? Oo naman. Doon sa probinsya namin, manananggal. Pero bata pa ako noon, umaaligin siya sa bahay na kapitbahay namin na buntis. O yun, tinirador ko. Tapos yung mga matatanda sa amin, sinibat. Kaya napatay. Yee! Katakot naman! Napansin niyo ba si Eliana kanina sa rehearsal? Hindi naman. Hay nako kuya, mahal mo nga si Eliana. Aba, kahit nasa peligro ng buhay natin dahil sa aswang, hindi ka man lang natatakot. Alam mo, Jay, ang mga aswang kampo ng dilim ang mga yan. Ang takot ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Natural lang makaramdam ng takot, pero huwag mong ipapakita at huwag kang magpapadala dahil baka yan pa ang magpapahamak sa'yo. Oo, naintindihan mo yan? Sabi ko nga, sa bagay, nandyan naman kayo eh. Nang lumiko kami sa kalye papasok kung saan naroon ang tinutuluyan namin, doon namin naramdaman ang kilabot. Bukod sa amin ay wala nang ibang naglalakad doon. Lalong nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang umihip ang malamig na hangin. Kasunod nito ay narinig namin ang isang pamilyar na tunog na parang umaangil na hayop. Mag-ingat kayo. Nararamdaman ko sa paligid. Ano? Ang alin ang nararamdaman mo? Kuya naman eh. Nandito ang aswang. Hey, kuya, huwag naman kayo manakot. Ah! Kuya! Aswang! Mabilis na nagtago sa likod namin si Jay. Nang mula sa makapal na mga halaman ay biglang lumabas ang aswang at humarang sa daan namin. Kahit ako man, Madam Venus, takot na takot ng sandaling yun. Parang kaharap ko ang demonyo. Nararamdaman kong nangihina ang mga tuhod ko at gusto kong kumaripas ng takbo palayo. Pero gaya nga ng sinabi ko kay Jay kanina, ang takot ang nagbibigay ng lakas at tapang sa mga aswang. Kaya sa kabila ng lahat, pilit akong nagpakatatag at hindi nagpakita ng kahinaan. Mga kuya! Anong gagawin natin? Atras! Sinunod namin ang sinabi nito. Nang makakita ako ng mahabang kahoy sa gilid ng daan, dinampot ko yun sakaling sumugod ito. Habang umahakbang paatras, ay bigla kaming natigilan nang may isa pang aswang na lumabas. Dalawa sila! Panginoon ko, tulungan mo po kami. Kuya, sorry pero natatakot na talaga ako. Huwag kang lalayo sa amin, Jay. Inang! Nang sumugod na sabay ang aswang, bigla kaming nagpulasan. Tumakbo kami ni Rick sa magkahiwalay na direksyon, habang ako naman ay hila sa t-shirt ni Jay. Matapos yun ay agad ko siyang tinulak palayo. Umuwi ka sa hostel. Bilis! Kumuha ka ng asin. Oo, kuya. Sumama kayo sa amin. At saka magugustuhan nyo ang makikita nyo. Wala akong pakialam. Talaga. Kahit nasabihin ko na nasa amin si Liana. Si Eliana?
Paano niyo siya nakilala? Bakit hindi ka sumama sa amin nang malaman mo? Huwag kang makinig sa kanya, Oliver. Nililang ka lang niya. Tsak na nasundanan niya tayo at narinig niya ang tungkol kay Eliana. Ginagamit niya yun sa'yo dahil alam niyang kahinaan mo siya. Kami ang pakinggan mo. Hindi siya. Wag na wag yung ginagamit si Eliana. Nang sumugod sa akin ang babaeng aswang, ay sinalubong ko siya ng malakas na sipa. Habang si Rick naman ay nasaksak ang isa pang aswang at hindi ako sigurado kung anong ginamit niyang panaksak dito. Nang muling makabawi ang babaeng aswang, ay sinugod ako nito sa ikalawang pagkakataon. Sa kabila ng panlalaban ko, nagawa pa rin ako nitong hawakan sa braso. Akmang kakagatin ako nito nang mabilis kong naihato ng malakas ang kahoy na hawak ko sa batok nito. Hindi lahat ng tao ay kaya nyo at takot sa inyo. Dahil marunong kaming lumaban. Matapos ko siyang hatawin ng kahoy, ay agad kong sinaksak ang matalim na parte nito sa tiyan ng aswang. Malakas itong sumigaw sa sakit, lalo na nang idiin ko ng husto at ibaon ng kahoy. Nagulat na lang ako nang may biglang humablot sa akin mula sa likod at hinagis ako ng isa pang aswang. Tumama ako sa puno at agad bumagsak sa lupa. Susugod agad sana sa akin ang aswang nang may babaeng humarang sa pagitan namin ng aswang. Ang babaeng tindera ng souvenir. Umbra, Maria, Eximuk, Lumen de, Urat, Tenebras, Umbra Maria. Nagkatinginan kami ni Rick nang biglang umalis ang dalawang aswang na para bang takot na takot sa babae. Mabilis sumuot sa kakahuyan ng mga ito at bigla na lang nawala na parang nilamon ng dilim. Lumapit si Rick sa akin at inalalayan akong tumayo. Salamat, Miss. Ikaw yung tindera ng souvenirs, di ba? Mag-iingat kayo. Dahil tsak na babalikan nila kayo. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang taong gusto nilang gawing biktima. At si Eliana, kailangan ka niya. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na sumagot ay umalis na agad ang babae at pumasok sa gubat. Sinubukan namin siyang sundan pero bigla itong nawala na parang bula. Takang-taka kami ni Rick na nagkatinginan dahil parang wala pang 10 segundo nang pumasok doon ang babae at sumunod kami. Nawala doon ang atensyon namin nang magulat kami nang marinig ang malakas na sigaw ni Jay. Yeah! Papatayin ko kayo mga aswang! Ha? Huh? Wala na yung mga aswang? Wala na. Umalis na. Huli ka na ng aksyon mo eh. Tara na, balik na sa hostel. Sandali, kuya. Lalabanan pa natin yung aswang, oh. Tamang mo ngayon samantalang kanina. Lahat na pwedeng kumalog sa'yo. Bukod sa tuhod ay kumakalog-kalog. Umuwi na nga tayo. Masayang nag-high five kaming tatlo nang makababa sa backstage matapos ang set at huling gabi namin doon. Maya-maya ay nakangiti kaming nilapitan ni Ate Tonette na tuwang-tuwa dahil sa mailit na reaksyon na natanggap namin mula sa mga manonood. Ang galing! Maraming salamat, ate. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami makakabalik sa stage. Wala yon. Yung bayad niyo pala, ipinadala ko na sa account mo. Talaga po. Naku, thank you. Yes! Paldo na naman! Ano balak niyo? Hali kayo, doon tayo mag-usap sa bandaron. Lumayo kami sa stage at pumwesto sa ilalim ng isang puno. Minsan ko nang nabanggit si Eliana sa kanya at alam nito ang plano namin na manatili doon pagkatapos ng music festival. Lumingon kami sa paligid para masiguro na walang ibang taong makakarinig sa amin. Hindi po muna ako babalik sa Maynila. Kailangan makuha ko si Eliana, ate. Sigurado na akong siya yung nakita ko eh. Nakita na kami at nagkausap. Kung ganon, saan kayo tutuloy? Hindi na kayo pwede sa hostel dahil ang alam ko may iba nang nakabook doon. Yun nga ho sanang itatanong namin, ate eh.
Baka may alam ka na pwede namin tuluyan. Kahit yung mura lang. Alam ko na. Doon na lang kayo sa bahay. Kami lang naman ng mister ko ang nandun. Hindi ba nakakahiya kay sir? Nako, hindi. Malaki ang bahay at aalog-alog kaming mag-asawa doon. Wala din naman kasi kaming anak. O sige ate, bukas na bukas din pag-check out namin. Diretso na kami sa inyo. Ipapasundo ko kayo, ah. Ate, nakita na namin. Ang alin? Ang mga aswang, 2 sila. Sinalaki nila kami kagabi. Yun bang dahilan kaya sinasabi mo na hanggat maaari, huwag kaming magpaabot ng dilim sa labas? Oo. Hindi sila gaya ng ibang aswang na talamak kung pumatay. Lalabas sila at sasalakay sa kanilang biktima at doon papatayin tsaka iiwan ang kanilang bangkay. Ang mga aswang na namiminsala dito ay tinatawag na sungkaling. Ibig sabihin ay nagbubungkal. Dahil para nilang binubungkal ang katawan ng mga taong nakukuha nila. Ang paborito nilang kunin ay ang mga dayo sa bayan na ito. Ayon sa naging piping saksi noon, isang mangangaso, nakita niya na kinukuha ng mga aswang ang kanilang biktima, dinadala sa bahay. Doon pinapahiga sa mesa at kinakatay. Hindi na nakita pang katawan ng biktima pagkatapos doon. Hindi nahanap ang aswang? Mahirap tukuyin kung sino ang aswang dahil sa umaga ang itsura nila ay gaya natin. Mukhang mga ordinaryong tao. Pero pagsapit ng gabi, lalo na tuwing kabilugan ng buwan, nagiging halimaw sila. Kaya hindi mo basta malalaman na aswang na palang kausap mo. Nakakatakot naman. Rick, Jay, mauna na kayong umuwi sa Maynila. Baka mamaya mapahamak pa kayo dito. Hindi yan. Alam ko kung paano lumaban sa aswang. Tsaka, sino ba ang duwag dito? Uy, hindi ako Tsaka kuya, nangako kami di ba? Sasamahan ka namin. Ilang sandali pa ay nagulat kami nang biglang lumapit si Eliana. Seryoso ang mukha nito at ang kilos niya ay parang denumero at ingat na ingat. Panay ang lingon niya sa likod kaya hindi ako basta nagsalita. Napansin ko na tumingin ng matagal sa isa't isa si Eliana at Ate Tonet. Sige na, Oliver. Mauna na akong umuwi. Narito naman ang asawa ko. Siya nang bahala dito at ibang staff ng barangay. Sige po, ingat. Eliana, napasal ka yata dito. Gabi na. Pwede ko ba kayo imbitahan? Saan? Sa bahay? Sige. Pagdating dun sa bahay, kahit anong makita nyo, marinig, maamoy. Huwag kayong kikilos na hindi nila magugustuhan. Sagutin nyo lang ng maayos ang tanong nila. Wala ko yung ibang gagawin kung hindi sundin ang sasabihin ko. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Teka lang, Eliana. Ano bang nangyayari? Mamaya ko na sasagutin lahat ng tanong mo. Naiintindihan niyo ba ako? Oo. Sumunod kayo sa akin. Mula Town Plaza ay naglakad kami ng mga higit 15 minuto. Dumaan kami sa loob ng kakahuyan at habang binabagtas namin ang lugar na yon ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko at paggapang ng kilabot sa buong katawan ko. Hindi ko magawang magtanong dahil na rin sa bili ni Eliana. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na rin kami sa isang bahay. 2 palapag yun. Malaki at halatang may kaya ang may-ari. Bago buksan ang gate ay lumingon muna sa amin si Eliana at sumenyas na wag maingay. Pagpasok namin sa loob ay sinalubong kami ng mabangong amoy ng bulaklak ng puno ng ilang-ilang. Pasok kayo. Sandali. Kaninong bahay to? Ang ingay mo. Aray, kuya naman eh. Masakit yun. Huwag na daw magtanong eh. Ang kulit mo talaga. Sorry, nakalimot lang. Nang buksan ni Eliana ang main door ng bahay, ay sinalubong na naman kami ng mabangong amoy ng bahay. Hindi lang yun, napansin ko rin na may mga diffuser. 2 sa sala at meron din sa dining area. Hindi ako nagpahalata, ngunit nagtaka ako dahil ingat ang kilos ni Eliana sa loob. Naabutan din namin sa loob ang 2 may edad na mag-asawa. Nang lumingon sila sa amin, ay bahagyang kumunot ang noo ko. Matapang ang pukol ng kanilang tingin sa amin kahit na nakangiti ang mga ito. Ma'am, sir, nandito na po sila. Mabuti.
Tuloy kayo mga iho. Magandang gabi po. Halika. Maupo kayo dito. Ako palang amo ni Eliana. Amo? Clarang pangalan ko at ito naman si Luis, ang asawa ko. Good evening po. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kayo narito. Nalaman ko kasi na mga kaibigan kayo ni Eliana. Kaya sabi ko sa kanya na bakit hindi namin kayo imbitahin dito. Ako po si Oliver. Sila naman si Rick at Jay. Kinagagalak po namin kayong makilala. Eliana, paupuin mo sila rito para makakain na sila. Opo, ma'am. Oliver, dito na kayo sa mesa. Ayun, kakain na rin sa wakas. Huwag niyong kakainin yung ihahain ko. Nagkatinginan lang kaming tatlo at kaya nang napag-usapan, hindi kami sumagot. Sumunod lang kami kahit na wala kaming kaalam-alam sa mga nangyayari. Ilang sandali pa, nang makaupo kami sa harap ng dining table, gayon din ang mag-asawa, naghain si Eliana ng mga ulam na hindi namin malaman kung ano. Ang mga karne at laman loob ay hindi pamilyar sa amin. Napalingon kami ng ilak ni Eliana ang pinto. Dahil doon ay mas lalo kong kinabahan, pero mas nanaigang tiwala ko na hindi ako ipapahamak ni Eliana. Kuya, anong luto yan? Ewan ko. Pagkakain nyo, dito na kayo magpalipas ng gabi. Delikado na sa labas at alam nyo na siguro na may gumagalang aswang dito sa bayan namin. Natutuwa kami dahil dumayo kayo dito sa bayan namin. Malayo pang pinanggalingan nyo. Palibhas ay liblib ang aming bayan, kaya sabik na sabi kaming mag-asawa kapag may mga dayo dito. Salamat po. Kumain na kayo. Naunang kumuha ng pagkain ng mag-asawa. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makitang hilaw pa ang mga karne na yun. Nandidiri ako nang marinig ang tunog ng panguyahan nila sa hilaw na karne. Hindi lang yun. Ang sabaw na ulam ay kulay dugo. Sa kabila ng lahat ay nanatili kaming kalmado. Nang mapansin ang mag-asawa na hindi kami kumakain, ay huminto ang mga ito. Ayaw nyo ba ng pagkain? Salamat po pero busog kami. Ang ayoko sa lahat ay napapahiya ako, iho. Kaya kumain na kayo. Ma'am, mawalang galang na po pero totoo po na busog pa sila. Kitang-kita ko kung paano biglang tumalim ang tingin ni Clara nang lumingon kay Eliana. Nagulat ako nang biglang sunggaban ng babae si Eliana sa leeg. Sa isang iglap ay nagbago ang itsura ng kamay nito. Katulad ng kamay ng mga aswang na sumalakay sa amin. Hindi matangayo ko sa lahat. O yung kinukontrang natin sinasabi ko. Kapag sinabi kong kakain sila, kakain sila. Ma'am, di ako makahinga. Eliana! Kalma, pre. Kalma. Alalahain mong binili ni Eliana kanina. Mariin kong kinuyom ang kamao ko at pigil ng galit na nanatili lang akong nakaupo doon. Maya-maya ay binitawan ni Clara si Eliana. Pagkatapos ito tumayo si Luis at lumapit sa kanya, sabay sipa ng malakas sa tiyan nito. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin natututo? Alipin ka lang dito. Wala kang karapatang sumali sa usapan namin. Naintindihan mo? Ang trabaho mo ay sundin ang lahat ng sinasabi namin. Opo, pasensya na po. Ano ba talagang ginagawa namin dito? Bakit niyo kami pinapunta? Maligayang pagdating sa tahanan ko. Hindi ba? Sinabi ko na sa inyo rin na ito si Eliana. Pero hindi kayo naniwala. Doon na kami napatayo at sabay-sabay kaming umatras nang biglang maging aswang si Luis at Clara. Ang dalawang aswang na nagpaparamdam at sumalakay sa amin kagabi. Habang si Eliana ay natatarantang bumangon at takot na sumiksik sa sulok.
Hindi na kayo magkakaalis pa dito. Malas nyo dahil nagtiwala kayo sa babae niyan. Ano bang kailangan niyo sa amin? Gusto lang naman namin na isama kayo sa koleksyon namin. Ipasok mo na sila sa kwarto sa itaas. Opo. Sumunod kayo sa akin. Para hindi na masaktan pa si Eliana, sumunod kami dito kahit nalabag sa aking kalooban. Lumabas kami sa likod ng bahay at doon ay may 2 pinto ng kwarto. Dinala niya kami sa isang silid na mukhang kulungan. Pagpasok namin sa loob ay bigla ko siyang hinablot sa braso. Ano bang nangyayari sa'yo? Paano ka napunta dito, ha? Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo. Eliana naman eh. Bakit mo kami pinahamak ng ganito? Sorry, kailangan ko lang sumunod sa kanya. Kung hindi ko kayo dinala dito, mas lalo magiging delikado ang buhay niyo. Susundan nila kayo kahit saan. Hindi sila titigil hanggat hindi kayo nakukuha. At least dito kasama niyo ako. Kabisado kong kilos nila at may pagtatanggol ko kayo. Gusto ko lang ipakita na sumusunod ako kunwari sa utos nila para hindi nila ako saktan ulit. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo magtatagal dito. Sinisiguro ko yan sa inyo. Makakatakas kayo. Magtiwala lang kayo sa akin, ah. Babalik ako. Eliana, sandali. Eliana! Bumalik ka na dito! Bilisan mo! Napalingon kami sa narinig namin na yon. 3 oras na kaming nakakulong doon at hindi pa rin namin alam kung ano ang mangyayari sa amin. May takot akong nararamdaman. Sabi ng isip ko ay magalit ako kay Eliana dahil sa ginawa niyang ito. Pero sabi ng puso ko, magtiwala lang ako sa kanya. Ang labo naman ni Eliana oh. Bakit niya naman tayo pinahamak ng ganito? Tumahimik ka nga dyan. Hindi pa sinabi ni Eliana na magtiwala tayo sa kanya? Kilala ko siya. Kailanman ay hindi niya ipapahamak ang kahit na sino. Maghintay lang tayo dito. May lalaking sumigaw. Mukhang dito sa kabilang kwarto galing. Saka, tingnan mo pare, puro kahoy ang pader. Di ba sa labas, gawa sa simento? Nang muli naming marinig ang sigaw ng lalaki at malakas na kalabog na yon, dinikit namin ang tenga sa pader na gawa lang sa kahoy na sira-sira at may mga butas. Tama si Rick. Nang humawak ako sa pader na naghihiwalay sa kwartong kinaroroonan namin at sa kabila, doon ko lang napagtanto na gawa sa medyo makapal na plywood yun. Umikot ako sa buong silid. Puro plywood din ang buong paligid. Hanggang sa lumingon ako kay Jay nang magsalita ito. Kuya, tingnan mo. May butas yung pader oh. Silipin ko nga. Doon galing sa kabila yung sigaw. Oh. Ha? Ayoko na dito. Eliana! Ilabas mo kami dito! Hoy! Kumalma ka nga dyan! Ano pa nangyayari sa'yo? Tingnan ninyo! Sumilip kayo! Eliana! Gusto ko na umuwi! Nang sumilip si Rick, nagtaka ako nang bigla itong umatras at natakpan ng mariin ang bibig sa gulat. Nang ako naman ang sumilip, biglang namilog ang mga mata ko sa nasaksihan ko. Kasabay nito ay muling nanindig ang mga balahibo ko sa katawan at parang nanlaki ang ulo ko. Dahil naroon sa kabilang kwarto ang tila isang torture room. May mahabang stainless na mesa sa gitna kung saan nakahiga ang isang lalaki. Buhay ito pero mahigpit na nakatali ang mga paa at kamay kaya hindi siya makakilos. Ang mukha nito ay takot na takot habang umiiyak. Pagkatapos ay tinatahi ni Clara gamit ang malaking karayom at makapal na sinulid ang bibig nito. Diyos ko! Ilabas niyo kami dito! Tulong! Ayoko pa mamatay! Tumigil ka na, Jay. Ano ba? Nakita mo ang ginawa nila kay Eliana. Sumusunod lang din siya. Kumalma ka nga. Lalo tayong mapapahamak sa ginagawa mo eh. Ang akala ko ay doon na natatapos ang hilakbot na nararanasan namin. Dahil nang magwala si Jay sa sobrang desperado, nasuntok niya ng paulit-ulit ang pader hanggang sa mabutas nito yon.
Biglang natigilan si Jay nang makita na bukod dun sa plywood na yon ay may pader pa na gawa sa semento. Ang mas weird pa, Madam Venus, may espasyo sa pagitan ng pader na semento at kahoy. Lumapit kami doon at tulong-tulong kaming sinira yon hanggang sa... Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Jay. Sabay na paatras kami nang tumambad sa harap namin ang mga taong nakatayo. Gaya ng nakita namin sa kabilang silid. May tahirin ang bibig nito. Pero pati ang mga mata nito ay may tahirin. Unang tingin pa lang ay patay na ang mga ito. Parang sadyang pinatigas at pinreserba ang katawan. Nang silipin ko ang loob, nakita ko ang mga bangkay na nakahilera doon. Kaya pala nawawala at hindi nakikita ang bangkay nila. Dahil nilalagay sila dito. Diyos ko. Kailangan natin na makaalis dito. At kailangan kong itakas si Eliana. Pagkatapos ay dediretso tayo sa mga pulis. Pulis? Uubra ba ang pulis sa dalawang yan? Ang mga demonyo yan? Takot ang mga aswang sa bala ng baril. Dahil gawa sa tanso ang bala. Kapag tumama sa kanila yon, mamamatay sila. Ano kaguluhan ito? Bakit ang ingay nyo? Nakita nyo na pala. Ngayon, alam nyo na ang mga... Mamatay ka ng demonyo ka! Hindi ko hayaan na pati si Oliver kunin mo sa akin! Eliana! Mula sa likod ng aswang ay biglang sumulpot si Eliana at sinaksak mula doon si Clara gamit ang isang mahabang itak. Mabilis akong kumilos at sinipa ito ng malakas. Tumumba ang aswang sa sahig, kaya mabilis kaming tumakbo palabas. Sandali lang! Yung tao sa kabila, tulungan natin! Rick, Jay! Mauna na kayong tumakbo! Nandun si Ate Tonet nag-aabang, bilisan nyo! Mabilis kaming pumunta sa kabilang pinto at nakita namin ang lalaki sa ibabaw ng mesa. Napaatras ako nang sumalubong sa akin ang masangsang at nakakasulasok na amoy. Malansa. Amoy bulok na mas masahol pa sa patay na daga. Pero tiniis ko yun nang makita ang lalaki na buhay pa at ang tanging tahi pa lang dito ay ang kalahati ng bibig nito. Mabilis naming pinutol ng kutsilyo ang lubid na nakatali sa mga kamay at paa niya. Pagkatapos ay tumakbo kami palayo. Bumalik ka rito! Nandiyan na sila! Bilis! Tumakbo kami ng mabilis hanggang sa makalabas kami ng bakuran. Nang lumingon ako, nakita kong hinahabol na kami ng isa pang aswang. At sa di kalayuan ay naroon at naghihintay na ang sasakyan ni Ate Tonet. Eliana, bilis! Takbo! Nang malapit na kami ay nagsimula na ring umandar yun hanggang sa tuluyan kaming nakalapit at agad tumalon sa loob ng sasakyan. Saka yun pinasibad ng driver. Hingal na lumingon ako at nakita ko na pilit kaming hinahabol ng aswang hanggang sa hindi na kami naabutan nito. Ang mabuti pa'y magpahinga na muna kayo habang naghahanda ng pagkain ng kasambay ko. Ang sabi nga pala ng mga pulis, sila nang bahala doon sa na-rescue niyong bakasyonista. Sila nang nagdala sa kanya sa ospital. Maraming salamat po ulit. Kuya, paano yung mga gamit natin sa hostel? Kukunin natin bukas na bukas din. Ate Tonet, kailangan kong bumalik doon. Ano? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan, Oliver. Hindi ko pa nalalaman kung saan nila dinalang lolo't lola ko. Ano? Ipaliwanag mo nga kung... Oliver, ako na munang kakausap sa kanya. Eliana, makinig ka sa akin. Siguro, panahon na para tanggapin mo ang posibilidad na wala na sila. Hindi, ate. Makabuhay pa sila. Eliana, hindi tao ang mga Ohares. Ito na siguro ang panahon para tuldukan mong pagpapahirap nila sa pamilya nyo. Mahigit 1 dekada na mula na mangyari yon. Huwag mong bayaran ang hindi mo naman kasalanan. Ang totoo, walang kasalanan ng Lolo Rudy mo. Nararapat lang ang ginawa niya dahil aswang sila. Paano kung balikan nila ako? Tayo, kayo, baka madamay kayo. Marunong kaming lumaban. Kaya kitang ipaglaban.
Doon ka muna sa kwarto, Eliana. Magpahinga ka na muna. Ako nang bahalang kumausap kay Oliver. Sige na. Ano pa po ba ang kailangan kong malaman? Sige, sasabihin ko ng totoo. Nang mapag-usapan namin ng mayor ng bayan na ito, ang tungkol sa darating na fiesta, may nagsuggest na music festival. Bigla kong naalala ang banda nyo. Oliver, matagal ko nang kaibigan ng pamilya ni na Eliana. Kaya mula nang dumating siya dito, palagi na kami nagkakausap ng lihim. Palagi kanyang naikikwento sa akin. Pinakita niyang picture mo at lagi niyang pinapanood ang mga videos mo. All this time, hindi niya pala ako nakalimutan. Hindi kahit kailan. Mula nang dumating siya dito at magsimulang maging alipin ng pamilyang Ohares, ang mga videos mo lamang ang nakakapagpangiti sa kanya. Kaya nang may nagsuggest na music festival, pumayag ako agad-agad at naisip ko na baka matulungan mo si Eliana na makalaya sa impyernong buhay na kinasasadla kanya ngayon. Sinadya kong tawagan ka at imbitahin. Magaling kayo at hanga din ako sa galing nyo bilang banda. Alam ko na makakaramdam ng pag-asa si Eliana kapag nakita ka niya. Yung nangyari kanina, plano niyo ba talaga to? Oo. Sinabihan daw siya na mag-asawang aswang na dalhin kayo doon. Ako nagsabi na sundin niya ang sinabi ng dalawa para lang ipakita na sumusunod siya para hindi rin siya masaktan. Ang usapan ay itatakas niya rin kayo habang ang sasakyan namin ay nakaabang sa di kalayuan. Wala akong alam sa nangyayari sa kanya, ate. Paano ba nagsimula ang lahat ng to? Mas makabubuti na si Eliana ang tanungin mo. Itong pagtakas natin sa kanya, pati pong ito sa mga aswang. Tsak nasusugod sila dito para kunin siya. Dahil ang gusto nila, habang buhay maging alipin ng mga aswang sina Eliana. Tulungan niyo akong patayin sila. Pagkatapos ng lahat ng ito, ilayo mo na siya dito. Dahil kung hindi ay dalawa ang pwedeng mangyari sa kanya. Hindi mo na siya aabutang buhay at hindi mo na rin makikita ang katawan niya. O kaya'y tuluyan na siyang masiraan ng bait. Nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Ate Tonet. Parang paulit-ulit na may sumisipa sa dibdib ko sa tuwing iniisip ko ang magkasamang hirap at takot na pinagdaanan nito sa loob ng higit 2 taon. Matapos namin mag-usap, ay sinundan ko si Eliana sa loob ng kwarto. Nakatayo ito sa may bintana at nakatanaw sa labas. Umiiyak. Nilapitan ko siya. Pagkatapos ay pinihit paharap sa akin, saka ko pinunasan ng luha sa kanyang mga pisngi. Gusto kong malaman ang totoong dahilan. Eliana, bakit mo ko iniwan? Dahil ba dito? Oo. I'm sorry. I'm really sorry, Oliver. Hindi ko gustong iwan ka. Hindi totoo yung mga sinabi ko sa'yo nung huling beses tayo nag-away. Kinailangan ko lang gumawa ng dahilan para magkagulo tayo. At makaalis ako na hindi mo nahahalata ang problema ko. Kung ganun, bakit hindi mo na lang sinabi? Bakit mas pinili mo akong iwan at paniwalain na nagsasawa ka na sa akin at hindi mo na ako mahal? Dahil ayoko madamay ka. Isang mga ngasong lolo Rudy ko. 10 years old ako noon at sila na tumayong mga magulang ko. Matapos kong maulila ng maaga dahil namatay sa aksidente totoong mga magulang ko. Isang beses habang nasa gubat siya, nakapatay siya ng inakala niya baboy ramo. Nang pinuntahan niya yung napatay niya, nagulat siya na isa pala yung aswang. Ang nag-iisang anak ni Clara at Luis Ohares. Nagmadaling umuwi si Lolo Rudy dahil sa takot. Hanggang sa matunto nila ang bahay ni Lolo. Papatay na dapat sila na mag-asawa pero nagmakaawa si Lolo. Kapalit ang buhay namin ng pamilya niya. Sinabi nito magsisilbi sila sa pamilya nito. Ganun na nga ang nangyari. Mula kila Lolo at Lola, inalipin din nila pati mga tito-tita ko. Hanggang isang gabi, pinatay ng mag-asawa ang 2 sa anak ni Lolo. Dahil sa takot na mangyari sa akin yun, pinatakas ni Lolo kami magpipinsan at ang iba pang kamag-anak namin. Lumuwas kami sa Maynila. At doon ako nadirahan sa piling ng pinsan ng nanay ko. Mula nang tumawag ka sa lolo at lola mo ng gabing yun, nagsimula ka nang magbago.
Sila ba yun? Ang mga Ohares? Oo. Nang tinawagan ko sila ng gabing yun, nagkataon na naroon ang mga swang. Matanda na sila lola at lolo. Pinatay na nilang natitirang mga tito at tita ko. Sa lahat ng mga apo nilang nakatakas, ako lang naalala ng mag-asawa. Nagbanta sila nung makausap ako na papatayin nila si lolo at lola kapag hindi ako nagpakita. Hindi ko gustong madamay ka, Oliver. Bukod doon, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin kaya hindi ko sinabi. Ayoko mapangamak ka dahil sa akin kaya pinili ko layuan ka. Alam mo bang, halos mapaliw ako nung iniwan mo ko. Akala ko mamamatay na ako sa sobrang lungkot. Nawalan ako ng dahilan na mabuhay nung mawala ka. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yun, ha? Mas pinili mo kong saktan at iwan. Tinatanong ko ang sarili ko kung saan ako nagkulang sa'yo. Kung anong mali sa akin. Kung hindi pa masapat yung 7 taon na relasyon natin na... Eliana, handa akong ipaglaban ka sa kahit na ano. Sa kahit na kanino. Bakit hindi mo ko pinagkatiwalaan? I'm sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon na lumabas ang emosyon kong kinikimkim ng mahigit 2 taon. Hindi ko siya binitawan hanggat hindi ko na ipaparamdam kay Eliana kung gaano akong nangulila sa kanya. Ilang sandali pa ay nilayo ko siya at hinawakan ng magkabila niyang pisngi. Sa pagbalik ko sa Maynila, isasama na kita. Hindi kita iiwan dito. Hindi na ako papayag na lumayo ka sa akin. Eliana, magsimula tayo ulit. Mula ngayon, sasamahan kita sa kahit anong laban mo. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Walang mangyayaring masama sa akin. Maniwala ka. Kaya kong lumaban para sa'yo. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko. At kung nasaktan kita. Pero wala pa rin nagbago, Oliver. Ikaw pa rin ang mahal ko. Dahil sa'yo kaya ako nakayanan ng higit 2 taon na impyerno sa bahay ng mga Ohares. Mahal na mahal pa rin kita, Eliana. Ang lungkot, sakit at labis na pangungulila ko ay tuluyang natuldukan nang sakupin ko ang kanyang mga labi at sabik na hinalikan ito. Labis akong nagdiwang nang walang pag-aalinlangan na tumugon si Eliana. Matapos ng ilang sandali ay muli kaming nagyakap ng mahigpit. Dito na kami ni Jay sa kabilang kwarto. Mas mabuting samahan mo si Eliana. Kailangan kanya ngayon. Salamat, pare. Oh, kuya, sorry kanina sa mga sinabi ko tungkol kay Eliana. Tsaka kung nawalan ako ng kontrol at nagpadala ako sa takot. Okay lang yan. Naintindihan ko. Magpahinga na kayong lahat at mag-ipon ng lakas. May mga damit ang asawa ko na hinanda para sa inyo. Yun munang gamitin nyo habang hindi pa natin nakukuha ang mga damit nyo sa hostel. Dahil nararamdaman ko, hindi pa tapos ang lahat ng ito. Bakit si Eliana ang hinahabol nila? Hindi naman siya yung pumatay sa anak nila. Ang tawag doon, kasalanan ng isa, damay lahat. Parang generational sin. Yun ang gusto nilang mangyari. Ibig sabihin, kung ano man ang kasalanan ng isa, ang magbabayad ay hindi lang isang tao, kung hindi buong angkan. Kung hindi bawat henerasyon ng pamilya. Kaya nang makita ng mag-asawa na matanda na si Rudy at Aling Celia, hinanap nila si Eliana. Napapalit na alipin nila. Kapag hindi winakasan ni Eliana ito ngayon, tsak na hindi siya patatahimikin ng mga Ohares. At patuloy siya nga hanapin ng mga ito. Malupit ang mga aswang na sungkalin. Mataas, makapangyarihan, malakas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya gano'n na lang sila kung maningil. Hindi ko sigurado kung alam na ng ibang mga residente dito na aswang sila. Pero halos lahat dito ay ilag sa kanila. Huwag kang mag-alala, pare. Kaya nang sabi ko sa'yo, tutulong kami. Walang iwanan. Salamat. Sige na. Magpahinga na kayo. Matapos yon ay pumasok na ako sa kwarto namin ni Eliana.
Naabutan ko siya na katatapos lang maligo at suot ang damit na pinahiram ni Ate Tonet. Napangiti ako nang makita ko ang medyo awkward na ngiti ni Eliana. Alam ko na medyo naiilang ito, lalo na nang maghubad ako ng damit sa harap niya. Hindi ko napigilan ng tumawa nang bigla itong umiwas ng tingin. Oh, ba't ka umiwas ng tingin? Love, ngayon ka pa nahiya eh. Nakita mo na to, hanggang singit. Siyempre, 2 years ko din hindi nakita yan. Mamaya, papakita ko sa'yo to. Ay, nako, naligo ka na nga doon. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon, matapos ang panahon na nagkahiwalay kami, muli kong nakatabi sa pagtulog si Eliana. Niyakap ko siya na para bang ayoko na siyang bitawan pa. Paulit-ulit na hinalikan sa labi. Paulit-ulit kong pinahayag kung gaano akong nangulila sa kanya. Lumipas ang mga oras, bandang 3:00 ng madaling araw. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, ginising ako ni Eliana matapos itong maalimpungatan dahil sa kaluskos mula sa labas. Love, gising. May kumakaluskos sa labas. Ha? Ang sabi ko may kumakaluskos sa labas. Baka nandito na yung aswang. Oliver, Eliana, gumising kayo. Doon ako bumalikwas ng bangon. Agad akong bumaba ng kama at binuksan ang pinto. Bumungad sa amin si Ate Tonet na may hawak na shotgun na agad inabot sa akin. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at alam ko na sa mga sandaling yon ay iisa lang ang nasa isip namin. Marunong ka bang gumamit ng baril? Opo. Eto, narito na ang aswang. Humanda kayo. Gamitin mo yan kapag sumalakay siya. Siguraduhin mo na sa puso o sa ulo ang tama. Para siguradong mamamatay siya. Oo, ate. Ihanda ko yung mga insenso, ate. Kailangan natin siyang mapatay ngayon para hindi na tayo mahirapan kay Clara. Napuruan ko siya kanina. Tak na hindi agad gagaling ang sugat niya. Nagmamadali kaming tatlo. Habang hinahanda ni Eliana ang mga insenso, ako naman ay nakatayo sa gilid ng bintana sa kwarto namin, kung saan ko naririnig ang kaluskos. Nakumpirma ko na totoo ang sinabi ni Ate Tonet na nasa labas ang aswang nang marinig ko ang mahinang angil. Agad kong hininda ang sarili ko nang dahan-dahan nitong ipasok ang katawan doon sa bintana. Nang sumungaw ang ulo nito, doon ko siya pinalo ng malakas ng hawak kong shotgun. Sabay talon ko sa kama at kasanang baril. Pagkatapos ay agad ko itong pinaputukan. Mabilis itong bumalik at lumabas ng bahay. Sabay takbo papunta sa harap. Pumunta siya sa harap. Yung garapon ng may pinaghalong asin, bawang, tinadad na luya at kamangyan. Kunin mo, bilis! Opo. Eliana, hindi mo ako matatakasan. Sumama ka sa akin kung ayaw mong matay lahat ng tao dito dahil sa'yo. Hoy, tanda! Ngayon nandito na ako. Hindi mo na siya makukuha ulit. Halos lumipad ang aswang nang tamaan ko ito sa balikat. Mabilis akong kumilos at agad hinarang ang sarili nang mabilis itong makabawi. Agad itong tumayo at tumakbo papunta sa akin. Bago ko pa ito mabaril ulit, ay nagawa na akong lundagan ng aswang. Nabitawan ko ang shotgun at napahiga kami sa sahig. Agad akong sinubukan sunggaban ito at kagatin sa mukha, pero agad ko siyang sinalubong ng suntok. Maya-maya ay sumugod si Rick at sinipa ito, pero hindi ito halos na natinag. Kahit na may edad na, ay malakas pa rin ang katawan ng aswang na ito. Nahablot nito sa damit si Rick at hinagis. Mabuti na lang at nasalo siya ng sofa. Oliver! Hoy, aswang! Bitawan mo siya! Ako ang kailangan mo, di ba? Ang pangyayari mo ang ginawa mo sa asawa ko! Bayan! Sobra-sobra na naging kabayaran ng buong angkan ko! Inubos mo buong pamilya ko! Papatayin kita! Lumayo sa akin ang aswang at tumayo. Agad ko siyang sinipa palayo at nagmamadaling tumakbo. Akma itong susugod sa amin nang agad kong kunin mula kay Eliana ang shotgun. Hindi na ituloy ng aswang ang balak niya matapos itong matigilan at noon lang napansin ang nakapaligid dito. Walang iba
kung hindi 5 insenso ang nasa sahig at nakapalipot dito na nilagay ni Eliana paikot sa amin habang nagpapambuno kami. Bukod sa amoy ng kamangyan, nilagyan din yun ni Eliana ng asupre, bawang at dahon ng alagaw, mga sangkap na kinatatakutan ng aswang. Nang batuhin ng 2 babae ang aswang ng asin mula sa garapon, nagwala ito at pilit kaming inaabot. Pero hindi magawang makalagpas man lang ng aswang dahil na rin sa usok at amoy na nagmumula sa insenso na pinakaayaw ng mga ito at nagsisilbing harang para hindi na ito makatakas. Kapag nakalabas ko ito, papatayin kita at wala akong ititira kahit na konti sa katawan mo! Para sa mga pagpapahirap nyo kay Eliana! Patay na siya. Salamat sa Diyos. Isa na lang ang problema natin. Matapos naming maisurrender ang mga labi ng aswang na si Mang Luis sa mga pulis, kinaumagahan bandang 8:00 ng suguri ng mga pulis ang bahay ng mga Ojares. Marami sa mga kapitbahay ang nagulat. Si Eliana ang naging state witness sa mga patayan na naganap noon. Kasama siya sa mga na-interrogate ng mga pulis. Sinabi niya lahat ng alam niya. Wala siyang iniwan. Bukod sa kanya, ay may ilan pang mga kapitbahay ng mga Ojares ang nagbigay ng testimonya tungkol sa mga kahinahinalang kilos na nakita nila at mga sigaw na nagmumula doon. Ang mabahong amoy na umaalingasaw. Minsan na daw may sumita sa mga ito at kinabukasan ay nabalitaan na lang nilang patay ang mga ito. Alam ng mga tao doon na aswang ang buong pamilya. Ngunit gaya ni Eliana, hindi nila magawang magsumbong dahil sa takot na balikan sila ng mga aswang at patayin. Eliana, sa tingin ko, kailangan mong makita to. Nahanap na sila, Lola. Nang tumakbo kami sa likod bahay, natigilan si Eliana nang makilala ang 2 bangkay ng matanda na nilabas mula sa silid kung saan kami kinulong. Nang sumilip ako sa loob, natakpan ko ang bibig ko sa gulat. Dahil sa likod ng mga plywood na pader doon, nakatayo ang mga bangkay ng kanyang biktima na pinatigas at tinayo doon. May tahi ang mga mata at bibig, maging ang tiyan na winakwak ng mga aswang ay tinahi ng kulay itim na makapal na sinulid. Lumalabas na sadyang nilagay ang mga plywood doon at pipinturahan ng puti para maitago ang mga bangkay. Sa kabilang silid naman na nagsisilbing torture chamber ng mag-asawa, natagpuan ng mga lubid, kadena, iba't ibang klase ng hugis at haba ng mga patalim. May martilyo pa, chainsaw, lagari na lahat ay may bahid ng dugo at laman ng tao. Mula sa sahig, pader at maging sa kisame may mga dugo. Halos masuka ang mga pulis nang makita ang 2 malaking drum ng mga iba't ibang parte ng katawan ng tao. At wala akong salitang magamit para mailarawan kung gaano katindi ang mga krimen na naganap sa bahay na yun. Hanggang sa biglang umiyak ng malakas si Eliana matapos matuklasan na ang mga hinahanap niya ay matagal na palang patay. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Lola! Lola! Love, kumalma ka. Hindi mo sila pwedeng hawakan. Lolo! Sorry po! Sorry na huli ako ng dating. Sorry wala ako nagawa. Sorry dahil natakot din ako. Sorry po! Sorry! Tama na, tama na. Wala na sila, Lolo. Umasa ako na buhay pa sila. Kaya nagtiis ako tagpakalipin sa mga Ojares. Mga demonyo! Wala akong sinabi, Madam Venus. Hinayaan ko lang si Eliana na umiyak at ilabas ang lahat ng tinatago niyang pighati sa loob ng 2 taon. Pinaramdam ko na naroon ako at hindi siya nag-iisa. Na hindi siya kailanman mag-iisa. Bukod sa 2 silid na yon, ay may mga nakuha pang parte ng katawan ng tao sa refrigerator. Nakita rin ng mga pulis na may kadena at kandado ang kwarto kung saan natutulog si Eliana. Kinakandado niya ang sarili niya sa loob ng kwarto para hindi siya pasukin ng mga ito at patayin. Nang matapos ang interrogation at nang madala na sa morgue ang mga bangkay, madali namin inuwi si Eliana sa bahay ni Ate Tonet at pinainom ng tsaa na may pampatulog para mapahinga ito ng husto. Kumusta na si Eliana? Nakatulog na ng maayos. Ay,
Terrible talaga. Mas matindi pa pala ang sikretong tinatago ng bahay na yon sa inaasahan ko. Hindi ko maiisip kung gaano kalaking trauma ito para kay Ilyana. Isipin mo, tumira ka sa bahay ng aswang. Gabi-gabi nakikita mo kung paano nila katay ng mga biktima nila. Gabi-gabi nasa peligro din ang kanyang buhay. Nagkukwento siya noon, pero hindi niya dinidetalye sa akin. Natatakot siya. Sa pagbalik namin ng Maynila, kukonsulta kagad ako sa isang professional psychiatrist. Hindi naman matatapos ang lahat kapag namatay ng aswang. Mas matindi ang magiging epekto nito sa kanyang mental health. Huwag mo siyang iiwan, Oliver. Kailangan ka niya ngayon. Hindi mo na kailangan sabihin yan, ate. Alam mo kung gaano ko siya kamahal. Salamat. Napakabait na bata ni Eliana. Hindi ko lubos maisip kung paano nangyaring lahat ng ito. Pero tapos na yon. Ang mahalaga ngayon, nalaman natin kung nasan si Clara. Oo nga pala. Saan kaya nagtago yun? Ang akala ko patay na yun. Dahil nakita ko mismo kung paano siya silaksak na Eliana. Nariyan lang sa paligid yon, nagtatago sa gubat. Pero hindi na siya makakalayo. Dahil sa matinding tama niya, malapit ang matapos to. Pare, mauna na kayong umuwi sa Maynila bukas. Kahit mapatay na yung aswang, hindi pa rin basta pwedeng umalis si Eliana. Baka kailangan pa ng mga pulis ang testimonya niya. Sasamahan ko siya dito. Sige pare. Lumipas ang ilang araw, hindi na nagpakita sa amin si Clara. Hinala namin ay patay na ito at baka inabutan ng kamatayan sa gubat dahil na rin sa malalang tama nito. Nakauwi na rin ng Maynila si Rick at Jay. Kami naman ni Eliana ay nanatili pa rin sa bahay ni Ate Tonet habang ongoing ang investigasyon ng mga pulis. May mga gabing binabangungot siya at nagigising na takot at umiiyak. Samantala ng gabing iyon, ngumiti ako kay Eliana. Pagkatapos ay masuyo ko siyang hinalikan sa labi at niyakap habang magkatabi kami sa kama. Love, kumusta na yung bahay natin? Ayun, medyo magulo na mula nang umalis ka. Naglilinis at nag-ayos naman ako. Pero iba kapag ikaw eh. Mas masinop ka sa bahay kumpara sa akin. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Pagbalik natin sa Maynila at tapos ng lahat ng to, magpakasal na tayo, love. Kasal? Oo. Pagkatapos natin magkahiwalay, tapos nangyari pa tong tungkol sa aswang, mas lalo kong na-realize na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kahit na iniwan kita, kahit sa kabila ng masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Ngayon, alam ko nang hindi ka seryoso doon. Na napilitan ka lang para makaalis. Ginawa mo yun para hindi ako mapahamak. Ngayon, pangako hindi na ako mawawala ulit. Siya nga pala. May business proposal si Ate Tonet sa atin. Ano yun? Lilipat na rin yata silang mag-asawa sa Maynila. Ebebenta na nila tong property nila dito. Tapos inalok niya ako na kung gusto ko raw na buksan ulit yung bar natin. Willing daw siyang mag-invest. Hindi lang yan. Mas palalakihin pa daw niya. Wow, talaga? Oo. Kaya pagbalik natin, marami agad tayong aasikasuin. Excited na ako, love. Oh. May nabasag. Sa kusina yata yun. Teka, baka may magnanakaw na pumasok. Agad akong bumaba ng kama at lumabas ng kwarto. Pero pagdating ko sa kusina, ay sarado ang mga ilaw doon maging sa sala. Napakunot noo ako nang makita na basag ang salamin ng bintana sa dirty kitchen. Agad kong dinampot ang itak sa ilalim ng lababo at tumingin sa likod bahay. Walang tao doon. Umikot ako sa buong bahay pero wala ring tao doon hanggang sa... Oliver! Tulong! Eliana! Eliana! Mabilis akong tumakbo pabalik ng kwarto at saktong pagpasok ko sa pinto, nakita ko na lang na may humablot kay Eliana mula sa labas habang nakatayo ito sa tapat ng bintana. Ganun na lang ang hilakbot ko nang makita ang aswang. Ang asawa ni Luis na si Clara at inakala namin na patay na.
Nakasampay sa balikat niya si Eliana na tila wala nang malay at ngumisi pa sa akin bago tumakbo at tumalon palabas ng bakuran. Eliana! Ate Tonet! Si Eliana! Kinuha ng aswang! Ano? Susundan ko sila. Tumawag kayo ng pulis. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas at bilis ko sa pagtakbo. Basta ang namalayan ko na lang, halos liparin ko ang dinaanan ng aswang papasok ng gubat. Wala akong suot na tsinelas nun, pero hindi ko alintana ang sakit mula sa matatalas na sanga ng kahoy. Para akong namanhid. At ang tanging nasa isip ko lang ay ang mailigtas si Eliana. Sumigaw ako ng paulit-ulit hanggang sa magkamalay siya. Eliana! Gising! Eliana! Eliana! Oh! Bitawan mo ako! Nagpumiglas ng husto si Eliana at tinusok niya ng daliri ang mata ng aswang kaya nabitawan siya nito. Akma siyang tatakbo palapit sa akin nang mahablot ng aswang ang buhok niya. Saka siya mahigpit na hinawakan sa baba. Ang akala mo siguro, napatay mo na ako. Kinailangan kong magtago para magpagaling at magpalakas. Ngayon, oras na ng paniningil. Buhay mo, kapalit ng buhay ng asawa ko. Mula sa lolo mo hanggang sa'yo, kayo ang pumatay sa pamilya ko! Kumpara sa pag-ubos niyo sa pamilya ko, kulang pa ang buhay niyo dalawa bilang kabayaran! Walang iya ka! Magbabayad ka! Matagal na akong bayad! At isusunod kita sa asawa mo sa impyerno! Clara! Bitawan mo si Eliana! Wala siyang kasalanan sa pagkamatay ng anak mo! Ang lolo niya ang nagkasala sa'yo at pinatay mo na rin siya! At ako ang parusahan mo dahil ako ang bumaril sa asawa mo! Ang kasalanan ng isa, kasalanan din ng buong angkan! Ganyan kaming maningil sa mga taong may malaking pagkakautan sa amin! Oo! Aswang ako, pero ina rin ako gaya ng mga normal na tao! Nagkamali si Rudy ng salingin niya ang supling ko! Kung ano man ang naging kasalanan ni Lolo, pinagsisisihan niya yon. Pero hindi na ako papayag na maging alipin niyo. Ang pagkakamali lang namin ng pamilya ko, nagpadaig kami sa takot sa inyo. Naging mahinang pananampalataya namin sa Diyos at hinihingi ko yun ng kapatawaran. Tama na! Tumigil ka! Nagkatinginan kami ni Oliver sa naging reaksyon ni Clara nang banggitin ko ang Diyos. Parang agad nagkaintindihan ang mga isip namin at halos sabay kaming umusal ng dasal. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nabitawan ng aswang si Eliana at tinakpan ng mga tenga na parang nabibingi. Mabilis siyang tumayo at nagtangka na tumakbo palapit sa akin. Ngunit muli nitong nahablot si Eliana at sinakal ng mahigpit saka hinarap ito sa akin. Halos sumabog sa galit ang dibdib ko nang makita ko kung paano siyang nasasaktan. Agad akong dumampot ng bato at inihanda ang itak na hawak ko. Akma akong babatuhin si Clara nang mas lalo nitong hinigpitan ng sakal kay Eliana. Subukan mo! Kung ayaw mong bumawa ng pagpo sa liit ng babae ito! Hindi mo na siya mailalayo sa akin. Hindi ako pumapayag na ikaw na naman ang maging dahilan para mawala siya. Aswang ka lang. Kahit kailan, hindi nanalo ang mga demonyong tulad mo sa Diyos! Mahina kayong mga tao! Darating ang araw ng kasamaan ang maghahari dito sa mundo! At kayong lahat ay magsisiling alipin at pagkain naming mga aswang! Our Father in heaven, hallowed be your name. Tama na! Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa pagpapatuloy ko ng pagdadasal, muling nabitawan ng aswang si Eliana. Nang bumagsak siya sa lupa, agad kong binato ng malakas si Clara. Tumama ito sa ulo. Kaya kaagad akong sumugod. Sinalubong niya ako at inamba ang mga kuko sa akin, pero naunahan ko siya at agad tinarak ang talim ng itak sa dibdib nito direkta sa puso.
Binaon ko ng husto ang itak hanggang tumagos ang dulo nito sa likod. Galit na galit akong tinulak ang aswang hanggang sa bumuon ang dulo ng itak sa puno. Agad akong umatras at nilapitan si Eliana na hinang-hina at ubo ng ubo. Sa kabila ng tama nito, tila nilalabanan ng aswang ang kamatayan at pilit pa ring umaalpas. Hanggang sa magulat ako nang may biglang babaeng dumating. Ang tindera ng souvenir na nagbigay ng babala sa akin noong unang araw namin dito. Nakita ko ang takot sa mukha ng aswang nang makita ito at sumigaw. Lumayo ka sa akin, babae! Ubra, Malinia, Exino, Lumen Dei, Pura, Tenebras, Umbra Malinia. Buhay ang kapalit sa mga buhay na inutang. Sa dagat ng apoy, matitikman mo ang walang hanggang pigate. Tapos ng paghahari ng takot sa bayan ito, wala nang aswang na mamiminsala. Patay na ang huling miyembro ng pamilyang Ohares. Mila? Malaya ka na, Eliana. Wala nang pamilya ng aswang na umaalipin sa inyo ng matagal na panahon. Umalis ka sa bayan na to at huwag nang bumalik pa dito. Ang mga bangungot na dala ng bayan na ito sa'yo ay hindi mo na dapat balikan pa. Oliver, Eliana, nandito na mga pulis. Oh, Mila, narito ka pala. Dinasalan niya ang aswang. Wala na si Clara. Patay na ang huling miyembro ng mga Ohares. Mila, bakit ngayon ka lang nagpakita? May mga bagay na tinakda at hindi ko maaaring saklawan. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Mga bagay na kailangan nating pagdaanan upang tayo may matutunan. Mamaya, bago magtakip silim, samahan mo ko. Paligiran natin ng insenso ang bahay ng mga Ohares para maitaboy ang masamang espiritu sa bahay na yon at para na rin sa ikatatahimik ng mga kaluluwa ng kanilang mga biktima. Sige. Halika na, Eliana. Umuwi na tayo. Excited akong bumaba ng kotse matapos kong iparada yon sa loob ng garahe. Pagpasok ko sa bahay ay naabutan ko si Eliana na katatapos lang magluto ng ulam para sa tanghalian namin. Agad kong tinago ang sorpresa ko sa kanya sa likod ko nang humarap ito. Love, kumusta sa bar? Sakto dating mo, katapos ko lang magluto. Ayun, malapit nang matapos ang renovation. Marami na rin ang nag-aabang ng reopening natin. Nakapag-rehearsal na ba kayo? Oo, kanina pa. Dumalang ako sa bayan para kunin yung mga in-order ko. Anong in-order? Eto, charan! Flowers for you, my love. Pakis nga. Ang ganda naman dito, love. Thank you, ha? Ano okasyon? Di naman natin anniversary ngayon. Wala, gusto ko lang sorpresahan ng fiancé ko. Lalo na at malapit na tayong ikasal. Lalambing. Nga pala. Nakakalimutan kong itanong sa'yo ito lagi Yung Mila, yung babaeng tumulong sa atin laban sa aswang. Nahihiwagaan ako sa kanya. May kapangyarihan ba yun? Pansin ko, takot sa kanyang mga aswang. Ang sabi ng matatanda dun sa probinsya, anak daw siya ng albularyo niyang ama sa isang magandang engkanto nakatira sa gubat. Malalim ng karunungan niya sa mga bagay na hindi abot ng ordinaryong isip ng isang tao. Takot ang mga aswang sa kanya dahil sa isang dasal lang, kaya niyang patayin ang mga to. Yung dasal na sinambit niya, ibig sabihin nun, sinusumpa niya mga aswang at tinatawag ang mga espiritu na parusahan at patayin ng mga aswang. Isa rin yung sa dahilan kaya mas gusto ng mga Ohares na kunin ang kanilang mga biktima at pinapatay nila sa bahay dahil umiiwas sila kay Mila. Ganun pala yun. Hindi na ako nagugulat sa mga engkanto pagkatapos ng mga pinagdaanan natin. Pero maiba ako. Sa unang set namin sa bar, gusto ko nasa unahan ka para nakikita kita. Palagi naman ako nakapwesto kung saan madali mo ako makikita eh. Ngayon, gusto ko nasa unahan talaga kita. Yung kitang-kita kita. Mula nang bumalik ka,
Natatakot na ako kapag nawawala ka sa paningin ko. Wala ka nang dapat ikatakot. Dahil di na mangyayaring kinakatakot mo. Hindi na ako aalis ulit. Hindi na kita iiwan. At pangako, mula ngayon, lahat sasabihin ko na, maliit man o malaki ang problema ko. Ay, love. Mahal na mahal talaga kita. Ano bang ginawa mo sa akin? Ginayuma mo yata ako eh. Yes, success palang gayuma ko. Ganun pala Hindi ka nga dito? Sasabay ka sa akin maligo ngayon. Love, kakain na tayo ng lunch. Lalamig yung ulam, ano pa? Hindi na, mamaya na yan. Oliver naman, kilala kita. Hindi lang ligong gagawin natin. Sige ka, baka marinig tayo ng kapitbahay. Halika, tara na. Madam Venus, nang magkahiwalay kami ni Eliana, kinakala ko na yun na ang katapusan ng kaligayahan ko. Ang aswang na naging dahilan kung bakit niya ako iniwan ay ang parehong aswang na nagbalik sa akin kay Eliana. Sa ngayon nga, ay masaya na kaming nabubuhay bilang mag-asawa kasama ng 4 naming mga anak. Hindi perpekto ang relasyon namin. May away at tampuhan. Ngunit bago matapos ang araw, bilang lalaki, ako pa rin ang unang sumusuyo sa kanya. Sa mga naranasan ko noong nasa Leyte kami, naging daan iyon para magkaroon kami ng personal na relasyon sa Panginoon. Umaattend kami ng church service every Sunday at sinisiguro namin na tinuturo naming mag-asawa sa mga anak namin ang tungkol sa mga aral ng Diyos sa Biblia. Pinatunayan sa akin ng engkwentro namin sa mga aswang kung gaano kalaki at kalawak ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng panganib na pinagdaanan ni Eliana, pinoprotektahan siya ng Panginoon at muling binalik sa akin. Hindi ko rin maitatanggi ang aral na iniwan sa akin ng mga ohares. Ang pagiganti ay maaring magdala sa atin ng panandaliang saya. Pero madalas, ang sobrang galit ay nailalagay natin sa ating kamay ang hustisya, na maaring maghatid sa atin sa kapahamakan, maging sa mga tao sa ating paligid. Higit sa lahat, maging matapang tayo na ipagtanggol ang sarili. Huwag magpadala sa takot dahil ang ating takot ang nagbibigay ng lakas sa mga gaya ni Clara at Luis na kampon ng dilim para tuluyang maghari sa mundo. Tiyak ako na pinagsisihan at natuto sa kanyang pagkakamali ang lolo ni Eliana bago ito tuluyang namaalam. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong sinalaysay ko sa inyo. Sana ay may natutunan rin kayo sa naging karanasan namin ni Eliana sa aswang. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo. Nagmamahal, Oliver.